lewd content. Pero ibang congressman nga nahuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create a precedence where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, we suspended. just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding suspended politicians. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams, and we'll see when the time comes. Kasi February 7 yung, the one-year Tama, ban sige, on sige. the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. Things would definitely change, and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos, and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file exactly. What will be your basis for impeachment? For impeachment, well, the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. For Yes. example, betrayal of Public trust. trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption Yeah. and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, but find for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? Talagang ang kakapal ng mukha nitong mga nasa legislative department, no? Lalo na itong mga nasa kongreso. Talagang inuna pa nila yung isuspindi ang nagsisiwalat lang ng ng mga katiwalian, ng mga pangungurakot, ng mga kapwa niya, kongregista at ng mas matataas pa sa gobyerno. Pero talagang nila, pinagkaisahan nila, di ba? Grabe, puti na lang at matapang itong batang to at talagang hindi titigil ng may paninindigan siya, hindi siya titigil talagang magsiwalat. Kahit pa makulong siya at mamatay. Grabe, kakaiba siya, no? Wala talagang kahit isa sa mga mababatas ang ang ganito katindi yung yung adikain niya, no? Tsaka mas mas may wisdom pa ang mga kabataan kaysa dito sa matatanda na to. Tulad na lang nitong si Leandro Leviste, yung anak ni Loren Legarda, na nanindigan din na mali ang ginawa ng mga kasama niya at sinisiwalat niya rin ang pangungurakot ng isa niyang kasamahan doon. Panoorin natin to guys, yung interview kay Leandro Leviste. Ng no para po ipasuspende si Congressman Barzaga. Bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin namin, Kong, na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako din
na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kukunti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting, dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspindi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Opo, Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects? Apong aligasyon tungkol sa korupsyon dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin na mga yun ang inuuna ng Ethics Committee. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron nga tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso. At andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspindi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Opo, Kong, ano pong masasabi niyo doon sa grounds ng Ethics Committee? Quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga. Sir. I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo unprecedented din siya at baka magiging precedent din na pag meron sinasabi ang isang miyembro na hindi sang-ayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan na isuspinde sila. Opo, anong tingin nyo dito, Kong? Ito ba'y magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intention, pero hindi yan po yung mangyayari dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record at medyo pag uwi nila sa kanilang mga distrito siguro, mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa mga hindi naman dapat i-prioritize ng mga bagay, mas ma-weaken ang grip, I think, ng Kongreso sa mga miyembro. Kong, nandiyan po kayo ng panahon ni former Speaker Martin Romualdez ngayon kay Speaker Bogie D. Kamusta ang atmosphere, sir? The same pa rin po ba when it comes to turingan po ng mga kongresista and the working atmosphere po sa buong HREP? Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag-attend sa plenaryo. Pero ang isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang isa sa mga mas lalong mababang attendance at konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay wag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Kaya ang nakakalungkot dito, anuman ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso dahil ang nasa isip ng maraming mga kongresista ay hindi ang paggagawa ng mga batas, kung hindi sana wag lang silang makasuhan. Nako, baka Tama nga yung sinabi nitong batang Congressman Leviste na itong mga kasamahan niya, itong mga tiwaling congressman na to, ay mauubusan na talaga ng political capital dahil sa pinagagawa nila. Ayun, busy-busy sila sa kung paano makakalusot sa mga pinagagawa nila. Nakakadismaya. Grabe. Lalo na to, itong mapapanood nyo na news dito sa Bilyonaryo Channel sa agenda. Itong si Romualdez at yung batang Marcos ay may 1.2 allocable. Nakakalula. Grabe. Panoorin nyo to, guys. Sa PCIJ, ito raw ang
sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na Presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Magtiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Grabe no, wala talaga silang kabusukan sa pera. Ang yayaman na nila kung tutuusin ha. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, whoever loves money will never have enough. Whoever loves wealth will never be satisfied with their income. This too is meaningless. Sana mabasa ito ng mga nasa gobyerno, ng mga tiwaling opisyal. Talagang kailangan na lang natin magdasal. Kailangan din nating makinig, subaybayan yung mga nangyayari sa gobyerno, makialam, mag-voice out. Yun lang guys. Thank you for watching.